Guys, meron pa kayang gumagawa ng ganito? Yung pinirito ng na manok na walang breading, yung direkta na pagkatay, direkta mo nang ilalagay sa kawali, sa mantika. Namiss ko to. Pinanganak ako ng 1977. Ito yung nakakain kong pritong manok nung bata ako. Init, umuusok pa. Pero habang tumatagal, nag-high school ako, halos wala nang ganitong klaseng prito ng manok. Ang kalimitan, Chicken Joy. Namiss ko to. Saka madalang na yung native na manok. Minsan mabibili mo ng manok 45 days. Iba talaga ang lasa ng ng native. Ito yung gala, yung makikita mo, wala ngayon dito eh. Makita mo naggagala lang sa bakuran. Sarap. Dapat iihaw ko to. Namimiss ko kasi yung ihaw ng manok na native. Siguro last na nakakain ako ng inihaw na manok na native, bata pa ako. Yan. Kato lang sa usapan, sarap. May ibang nilamnam ang karne ng manok na native. Kahapon, bago dumilim, pinatay ko ito. Nilagay ko muna sa rep. Wala ko, ngayong umaga, iihaw ko. Kaso maulan, wala pag-ihawan. Dito lang naman ako sa labas nag-iihaw. Buti nga ngayon, iba-iba na. So, kita nyo, tumatalaok pa yung tatay nito. Dami dito manok eh. Kayo, yung mga bata ngayon, yung kabataan, alamang di nakakatikim ng ganito eh. Kalimitan ng kanilang Chicken Joy. Yung may harina, may breading. Yung lasa na nakakain nila sa manok, lasa ng breading, hindi lasa ng manok. Ito ang tunay na pritong manok. Ito ang tunay na lasa ng manok. Hindi yung pakaraniwan na bibili natin na may breading. Ang nalalasahan natin, lasa ng ingredients. Hap. Nandito pa yung lasa. Nandito pa yung lasa eh. Ganito din yung lasa ng mga ibon. Naalala ko nung bata pa ako. Dami pang puno sa tabing dito, yung mga palayan. Puno pa ng puno ang mga palayan. Ngayon wala nang makikitang puno ang palaya, puro palaya na nga lang talaga. Dati ang dami, bangkal, nara, iba-ibang puno nasa palayan. Daming ibon. Gagawin ng tatay ko na madaming ibon nung panahon yun. So, naalala ko, madaming isda sa palayan. Sumusunod ako sa katulong namin kapag nagbubukid. Kasi pag tinama nung suyod, nung arado, simula sa arado, nung pison, nung balimbing, yung kalmot, nahihilo yung isda, pinupulot ko. Dahil sa maraming isda,
ano pa nun eh, limitado pa yung pang-spray, yung chemical. Kaya ang daming isda. Nung nauso yung mga chemical, kumonti yung isda. Kasi namamatay sa chemical. Tapos yung mga ilog natin, pinatapunan ng mga galing sa ano, galing sa sarap eh. Galing sa palayan, ano, di yung chemical sa palayan pumupunta sa ano, sa mga ilog, mga irrigation. Kaya naubos yung mga isda. Dahil nga napag-usapan natin yung isda, yun yung dahilan kung bakit maraming ibon. Kasi yan yung kinakain din ng ibon. Kaya yung tatay ko noon, lagi may dalang ergan. May bit-bit na ergan niya, sumasama ako sa tatay ko. Erganin niya yung ano, yung mga ibon. Kasi may malalaking ibon. Hindi pa kasi bawal noon ng ano, maghunt ng mga ano, ng mga ganyang hayop. May katulad niya yung bawal na. may sinalang pa ako doon, tay. Sabihan ko yung asawa ko. Patingin ako ng ano, salang. Pabaliktad. May piniprito pa ako doon. Malasa. Try nyo. Maghanap kayo ng native na manok. Hindi lang ano, kasi kalimitan sa native na manok, ginagawang tinola, sinasabawan o kaya na adobo. Hindi kasi yung mamantika na katulad ng ano, nung 45 days. Ano, yung nabibili natin sa palengke. Sa mga probinsya, minsan may nabibili pang mga ano, native. O kaya, nabibili sa kahanggan kasi pinapaitlog. Pero madalang talaga yung nag-iihaw. Mabalik ako doon sa usapan nung sa ibon. Yun, dinuluto ko yun. Pag hindi adobo, ano, ihaw o prito. Pag nasa bukid kami, walang dalang mantika o ano man, walang ano, iniihaw ko yun. Kasi pag nasa bukid kami, minsan hapon na kami umuwi ng bahay. May bukid kasi kami, mas malayo dito sa bahay namin. Kaya naglalakad lang kami. Ano yun, mahigit 1 kilometro. Nung nagtagal, nagka-bike yung tatay ko, umaangkas ako sa bike. Tapos bumili ulit siyang bike, nagbabike na ako. Tumutulong ako sa tatay ko noon sa bukid. Dahil nakakaranas nga ako masuwag ng kalabaw eh. Sarap. Ayan guys. Nasuwag ako ng kalabaw dati. Sa pagtulong ko sa tatay ko, nag-ano ako yan, kakalmot. Tinitimbang namin yung lupa ng sakahan. Bali, lugong-lugong yon, kailangan maging pantay siya dahil sa patubig para hindi, ibig sabihin ng tinitimbang, linelevel yung lupa para madali magpatubig. Yun. Siguro naawa ako sa kalabaw eh. Ang ginawa ko, sinasabuyan ko ng tubig yung kalabaw para ma-relax, para malamig, kasi mainit ang panahon. Dahil nababasa yung kalabaw, linalapitan sila ng insekto lang, lamok. Ngayon, dahil umaatras yung kalabaw, gumagalaw yung kalabaw, yung nasa liig niya na panghila doon sa aking kalmot, lumuwag. Lumapit ako sa kalabaw, inaayos ko. Dahil siguro sa pagtataboy niya doon sa insekto na sa katawan niya, aksidenteng nasuwag niya ako. Yun. Pumasok sa dibdib ko yung sungay niya. Pero friend pa rin kami ng kalabaw. Kanina ko pa sinusupsop pero hindi nawawala yung lasa. Ganyan ang kalasa ang native. Kung ito yung 45, hindi mo masusupsop kasi puro mantika. Makwento ko din lang. Yung aking native na baboy dati. Meron akong native white pig. Yung native ko,
ay baboy damo. Nakapagparami ako. Meron din akong hybrid na baboy, pero yung hybrid binebenta ko. Pag mga handaan, ihaw, mahilig ako sa ihaw. Yung native yung kinakatay ko. Yun lang, nadali lang ng dumayong sakit dito sa Pilipinas. Naubos lahat yung alaga ko. Pero ngayon, nagbabalak ako, wala na kasi ang pigire. Pinagpalit ko yung lote ko sa kapatid ko, yung lote ng pigire. Dito sa tayo ng bahay ko. Yan. Kapatid ko dati itong loteng ito eh. Akin yung dulo. May pigire kasi ako doon. Pinag-swap namin, tapos nagpatayo ako ng bahay dito sa lote niya. Ngayon, bala ko, yung itatali ko na lang yung native sa lalim ng puno. Kaso, dadalong isip ako kasi nga, may mga nag-aalaga na namamatayan pa rin. Iba talaga yung lasa ng ng native. Kahit sa baboy, ganoon din. Sarap din ang inihaw ng native. Iba yung karne ng iba yung laman. May iba siyang lasa. Iba talaga pag gawang Pilipinas. Namiss yan ng mga kaibigan natin dyan sa abroad. Sarap. Na kayo, nagugutom na kayo dahil sa buto ng manok. Yung hita ng manok, liit-liit ng hita, yun lang, pagka native maliit, hindi katulad ng Sino sa inyo mga kaibigan yung nakatikim ng mas masarap pa sa native? Yung ating labuyo. Napakasarap nun. Napakasarap ng labuyo pero napakaliit. Nga pala, yun pala talagang original na native natin, yung labuyo. Yung native natin ito, hindi ko alam kung saan nagsimula ito. Mukhang hindi dito sa atin. Ito talaga yung manok na ligaw natin yung nasa gubat natin, yung labuyo yung talaga mas maliliit. Itong ganitong klaseng manok, sigurado ito, dala din lang ito dito sa Pilipinas. Hindi ito yung original na natin. Search natin, hindi ko din na-search yun kung ang original na manok ng Pilipinas yung labuyo lang o meron pa rin ibang variety na katulad na itong tinatawag nating native. Baka itong tinatawag nating native, baka ito dala ng mga dayuhan yung mga barter, di ba nung unang panahon uso yung mga barter, baka ito ibinarter sa atin nung panahong una na dumami na dito sa Pilipinas. Okay mga kaibigan, flex ko lang talaga itong native. Hanapin nyo sa mga sa mga lugar nyo ang native na manok at iprito nyo o kaya ihaw nyo para at least mas masarap yung kain nyo. Dahil ako, masarap ang kain ko. Bye-bye. Ayan. Papakita ko sa inyo yung yung manok. Ayan. Jarang! Yan. Ang liliit, ang payat ng ganyan lang talaga yung yung native. Mas kakaunti yung laman kumpara sa 45 na talaga namang kasi laman ito hindi taba. Ang 45 kasi may kasamang taba. Tapos sasamahan namin ng siyempre dry na dry yung pagkain natin tanghalian. Samahan natin ng bulaklak ng ng kalabasa na walang kasawa-sawa. Tapos wait lang. Gulay, i-back out na lang natin. Ibubulang lang kasi natin. Binaliktad natin yung camera. Yan, sasama natin panghuli yan. Tapos eto, malunggay lang tsaka yun. Pinagpapaalat ko yung bagoong. Ayan.
bagoong. Konti na lang, kalahati na yung bagoong natin. Pag nagugulay ako, yan ang sinasama ko. Okay, yun lang. Siningit ko lang sa acting vlog, ang clip na ito.